Hi guys, it's me again Nixon. Welcome to my channel. And if you're new to my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell. And to this video, I'm going to share you about what I've learned in the new policy of YouTube na nirelease nila last Friday, March 15. Nag-release lang sila ng isang new policy about content that features minors of having inappropriate comments. Inaalis nila yung mga comments sa comment box natin na naglalagay doon ng comment about minors na isang delikado para sa isang minors, mga hindi magandang salita about minors. Then dinidisable nila yung mga comment at dinidelete nila or nire-review nila yung comment sa comment box natin doon sa isang video bago nila i-publish, kasi sine-check nila especially yung mga words na about minors. Then in the last days, ang YouTube ay naging agresibo na rin sa pag-implementa about pagdi-detect ng mga words, like for inviting new subscribers to your channel, like for example using subs for subs, the common subs for subs, hug to hug, yan na before pa yan nadidetect na nila, pero ngayon lalo nilang inagresibo yung magiging yung ibang mga salita, yung ginagamit na salita ay dinidetect nila rin. And kailangan mong mag-comment sa isang YouTuber or sa isang video para yung nang-iimbita mag-comment. Kailangan mag-comment doon about kung ano ang nasa video, kung ano ang topic. Hindi yung mag-comment ka na gusto mong magpa-subscribe kasi sinasubscribe mo yung pinapanood mo. Mag-comment ka lang doon about the video. Huwag ka nang mag-comment ng iba, kasi yung may-ari ng video alam na niya yun kung ano ang pakay mo doon sa kanyang channel. Kasi ako ngayon, lalo na ngayon na more than 1,000 subscribers na ako. Pag may nagko-comment sa akin, sine-check ko yung profile nila kung hindi pa ako nakasubscribe. Kasi kahit hindi sila nagsabi doon sa comment box ko na magpa-subscribe sila, pag nakalagay ko doon hindi pa ako nakasubscribe sa kanila, then nag-comment sila, talagang sinasubscribe ko agad, kasi alam ko YouTuber man sila o hindi, at least nakasubscribe ako sa sila. Baka sabihin nila hindi ako marunong magbalik, nag-comment sila sa akin, so ibig sabihin yan kailangan kong bumalik sa kanila para i-subscribe ko din sila. Then ngayon, sa panahon ngayon sa YouTube, nagiging more sila sa pagbabantay talaga sa comments. At yan din ang dahilan kung bakit nila masyadong inistrikto, na magiging dahilan ng pagka-terminate ng account natin. Sa nakalipas na mga araw, maraming nati-terminate because of using the words that bawal sa YouTube na pag-imbita. Kasi napupunta nagkakaroon ka ng community guideline strike. Kasi yung iba hindi nila alam na community guideline strike na sila, kasi hindi nila na-detect. Hindi nila alam na may mga strikes na pala sila. Doon mo yan makikita sa dashboard mo, na yung doon ka maglalagin sa Chrome mo or sa computer mo, doon ka maglagin ng YouTube, makikita mo doon sa dashboard mo yung mga sa channel part. Hanapin mo sa channel part, click mo channel na yun, at makikita mo doon yung mga kung may mga nalabag ka na bang
mga rules dito sa YouTube. Kasi hindi mo na alam, click ka ng invite ka ng invite dyan, pero hindi mo alam, ano ka na pala, marami ka na palang strike, at magtataka ka na lang, di mo na ma-open yung account mo dahil napuno mo na pala yung 3 strike doon. At may bagong rules din sila ngayon about detection, about pag-detect ng mga hindi authentic na mga subscribers. For example, minsan nagtataka din ako sa mga subscribers ko doon sa aking bigla siyang lumiliit, bigla siyang kukunti, kasi inaalis nila pala yung mga non-authentic subscribers agad-agad. Kaya yung mga subscribers natin, bigla silang nawawala kasi mismo ang YouTube, sila na mismo ang nag-aalis sa'yo. Nag-aalis ng mga subscribers mong hindi authentic. And hanggang sa i-terminate nilang mga account na yun, lalo na yung mga hindi authentic na mga account, i-terminate nila yun at talagang mawawala na talaga sa subscribers mo. Then last February 25 ay yun, na mga yung ina-implement nila ang new community guideline strike, a one-time strike policy na magiging resulta ng temporary. Pag magkaka-one strike policy, magkaka-one strike ka sa community guideline, may punishment yan na yung account mo is temporarily freeze. Hindi ka makapag-post, hindi ka makapag-upload ng video. Yan, mga weeks, mga 3 weeks ata, or 2 weeks yan ang mo. Pag mapuno mo yan, ang 3 community guideline strike, talagang expected na yan yung account mo, mati-terminate na. Hindi ka na mawawala na yung account mo, at siguro, magagawa ka pa rin ng bago, pero I don't know kung okay ba yan yung gagawa ka ng bago, same, malalaman din nila yung full name mo, yung pangalan mo, baka mahanap nila doon sa record nila yung pangalan mo. Kaya kailangan nating mag-ingat about subscribing, about paghanap ng mga subscribers. Talagang hindi siya madali kasi yung nadaanan kong paano ko nakuha yung mga subscribers ko. Talagang hirap. Kailangan mo talagang magtiis, kailangan mo magsipag para makuha yung mga subscribers mo. Kailangan mo ding isa-isahin ang isang video na pinapanood mo, at talagang papanoorin mo. Huwag kang mag-comment nang hindi pa muna napanood yung video. Kailangan mo pang panood yung video kahit 3 minutes lang, 3 minutes above. Panoorin mo ang video bago ka mag-comment, bago ka mag-subscribe. Kailangan mong mapanood ang video at mag-comment ka ayon sa video. Huwag kang mag-comment huwag kang mag-comment ng hindi ayon sa video. Huwag kang maglagay doon na andito na ako sa bahay mo, puntahan mo naman ako sa bahay mo. Talagang delikad. Pag once ma-detect ka ng YouTube about yung comment mo, delikado yang maipon yan, yung mga comments mong hindi maganda, iipunin yan ng YouTube. Delikado yung YouTube account mo na magiging mati-terminate kasi bawal na kasi yan. So yan lang guys, sana may natutunan kayo sa araw na to, sa pag-share ko about the new policy of YouTube. Kasi napanood ko siya the other day, gusto ko siyang i-share. Kasi may mga subscribers din naman na hindi nanonood. Kasi nga, diretso lang silang pagsa-subscribe or paghahanap ng subscribers kasi nga gusto nilang tumaas yung subscribers nila. Pero di nila alam na sa pagdadali nila sa pagmamadali nilang makarami ng subscriber, made-depress lang din sila kasi from time to time naglilinis din ang YouTube. Nililinis din nila yung mga yung subscribers mo. Invite ka ng invite, nagagather mo lahat ng subscribers mo in a minute or hours. Nagtataka ka lang, naaalis na naman ng 3, 4, 5 hanggang 20 subscribers.
Talaga malulungkot ka na lang kung bakit nawala yun. Kailangan nyo ding malaman kung bakit yun. Huwag kayong magbintang na nag-unsubscribe ang isang tao dahil paasa sila or nag-iiwan sila. Kaya kailangan nyo din kailangan nyo ding mag-research para malaman nyo kung anong dahilan kung bakit nawawala ang subscribers. Guys, please do not forget to subscribe or click the notification bell, and thank you for watching my video. Bye.